Samantala, kahit na nakauwi na sa bansa, wala pa ring patid ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa repatriated OFWs mula sa Middle East. Sa katunayan, ayon sa isa nating kababayan na piniling umuwi mula sa Qatar, hindi lang financial assistance ang tulong na kanilang natanggap. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service sa sentro ng balita. Kahit na may maiiwang negosyo sa Qatar, mas piniling umuwi ng isang overseas Filipino worker at kanyang pamilya dito sa Pilipinas dahil sa takot na naramdaman sa pag-atake na ginagawa ng Iran. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ikinuwento ng repatriated OFW na si July Besabella ang karanasan ng kanilang pamilya sa tuwing makakarinig ng pagsabog. At dahil ilang metro lamang ang layo ng kanilang tinitirhan sa embahada ng Estados Unidos sa Qatar, hindi maiwasan ni Ate July na mangamba para sa anak, lalo't malalaki rin ang glass windows sa kanilang bahay. Mas makikita mo marami ng cracks yung bahay namin. Naku po, Diyos ko. So, iba talaga yung feeling, yung aantayin mo na, ano ba to, babagsak ba to? maguguho. May babagsak ba sa inyo? Mhm. Oo, so parang iba talaga yung feeling ng kaba, tapos kasama mo yung mga bata, na parang paano mo sila iproprotektahan, hindi ka pwedeng lumabas. Agad naman tumugon ang pamahalaan sa pangailangan ni na Ate July. Bukod sa cash assistance, ipinatawag din sila ng Department of Health para sa follow-up check sa kanilang mental well-being. Inuna muna ng mga kawani ng DOH na suriin ang lusog-isip ng mga nakatatanda. Kami na adults, pinatawag kami ng DOH para mag-unload ng mga traumas and everything. So magandang practice din siya kasi lalo na sa group namin, marami ding grabe talaga yung trauma nila. Iyak talaga sila until ngayon. So grabe yung epekto sa kanila. Ang patuloy na pag-alalay sa mga repatriated OFW na gaya ni Ate July ay bahagi lamang ng patuloy na suporta ng ating pamahalaan sa mga tinaguriang bagong bayani sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.